amidst the call for leadership. She shared the courage and compassion. Deputy Director General Alexander Baptista Saan po kayong meron talagang tinatawag na calling, and I believe that. So ang pagtakbo palagi ko is really a product of prayer, a result of prayer. Matagal ko na kung pinag-isipan, nakita ko na nandito ako sa tao ng Panginoon to effect change the way I see it is needed. Ano po yung mga advocacy na isusunod natin dyan sakali kayo ay namatyan po na ako sa Senado? Alam mo po, tulad ng inuulit-ulit ko sa lahat ng ako talaga yung anti-corruption. Pero marami namang tao anti-corruption. But because being a lawyer, mas ano po yung kakagawa tayo ng mas institutionalize ng anti-corruption. Meaning, by Republic Act, hindi po ba yung mga executive order lamang, we can create agencies and institutionalize the existing administrative agency para mas tumutupay sila at hindi sila natatakot kapag medyo makapangyarihan yung mga inaahon nila. So that's one, to institutionalize anti-corruption. Number two, being a lawyer, gusto ko pong pasimplihan yung ibang mga magugulo ng mga message. Kasi nagkagulo na. So I want to harmonize all the law. Well, marami po. Halimbawa, labor law, dami na naging magpapagulat, pero hanggang ngayon, hindi na iintindihan ng mga karaniwang mamamayan. This is really just a result of the law being old. Tapos maraming mga nagiging mga desisyon ng Washington. Tapos hindi nag-iinwan ko rin yung mga desisyon na yun. So, isa po yun. Marami pa eh. Meron din ang mga advocacy sa music. Musicians as economic and the labor force. Tulad ng P-pop. Pwede po natin gawin yan kasi magaling na lang sa Pilipino. Kinilala ko lang that ako pa yung other things na mga malaking sa I'm running under PDP naman. I am one of the 6 choices of our local leaders. Pero kung nag-message former president sa Tesla distributed allowances, scholarships, and toolkits, as well as showcased various skills demonstrations. The state as Tesla's spokesperson, he has expanded to be fiscalizer of our engagement, thereby increasing the I don't think we should ever be satisfied because perfection is impossible. among the most So approved kailangan trusted government agencies in the patuloy lang natin unahin kung ano yung palagay natin pagkukulang. Lagi in the service to Tesla, we touch many hearts and lives. Despite the challenges, he stood tall and served as a beacon of strength. He dared to dream beyond alam mo, I borders do not question the calling of people. Hindi naman porke, pare, mabait. Hindi porke, sundalo mo tama. Hindi porke, abogado ka sa dito. Hindi porke, artista ko po. Ang mga tao po should be judged based on the merit of their actions. May mga artista na sa totoo hindi karapat-dapat, pero hindi artista na karapat-dapat. Pero I want to speak in favor of some artists sa inyo. Lalo po sa ikot nila ang Pilipinas at kilala nila ang totoong Pilipino. Hindi sila confined sa isang demographic. So kung meron mga advantage ng mga artista, ayun yun. Pero, Arangkada! ba ng artista na Pilipino! deserving ba? Ibigay ko po sa inyo ang ating magiting at palaban, Congressman! Congressman Jan Bertis! Ako po, ayoko pong ako lamang ang To God be all the glory, to God be all the glory, and to God be all the win-win. glory. Gusto ko bang Ako, tulungan sa na mga nothing mga happens by katulad. accident. I also like to be educated. Ano ba ang ngayon?
You're supposed to be with your family, but nandito tayo dahil unang-una nais po natin na madinig ang adhikain ng Arangkada Pilipino. Yun lang po yung aking pagsiservisyo sa gobyerno all throughout my more than 10 years. And aside from that, marami pa po tayong mga years na nagsilbili po sa gobyerno, lalong-lalo na po bilang OFW. At syempre, unang-una, binabati ko po na ng isang magandang umaga ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na po yung ating mga kasamahan na galing pa ng ibang probinsya, ang ating mga kasamahan from different organizations, districts, at mapa-OFW po, ang ating mga kapatid na brother and sister na Muslim, of course, through the organizations of our brother Ustan. Nandyan din yung mga naging kasama ko for so long, for so many years, yung ating mga magiting na mga tagapag-litha o tagapag-hubog ng magagaling na mga Pilipino, ang ating mga TPIs. At syempre, nandito rin po, of course, maraming salamat sa ating lahat na marami din tayong taon na pinagsamahan at mga member po ng mga OFW Circle, of course, mga barangay officials from local governments coming from the entire Luzon, and some is also coming from Visaya. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga. Nandito po tayo para bigyan po natin ng pagpapaliwanag kasi sa dami po ng party list na tumatakbo ngayon, nais ko pong iparating sa bawat puso ng bawat isa sa atin na ito po ay hindi pangakong politiko ang gagawin natin ngayong hapon na to or ngayong umaga na nito. Pero ito po ay isang commitment ng isang Arangkada Pilipino Party List. At mamaya po, syempre, andito rin yung ating mga nominees. Of course, ang ating second nominee or ang ating isa sa ating mga nominado na nagre-representa po ng ating mga kapatid ng Muslim brothers and sisters. Not only that, of course, the youth is a champion of youth and OFW as well. Walang iba po hindi si Brother Isa Javier na nasa ibang bansa po ngayon, of course, para rin po maihatid ang mga mensahe ng Arangkada Pilipino. At isa rin sa kasama ko, ang season ng taga-pagtanggol or ang kaaway ng mga kurap sa gobyerno, alam niyo naman po, walang iba kung hindi si Attorney Manny Luna. Yan. Nakasama po natin yan sa mga paglaban ng ating mga corrupt official during the time of the previous administration. At mamaya po, meron din po akong ipapakilala, napakalapit po sa aking puso na isa po sa aking sinusuportahan. Mula pa nung hindi pa po akong politiko, hanggang sa naging politiko po ako, or hindi naman, hanggang sa nagsilbi po ako sa Kongreso, siya po ang isa sa pinakamasipag na hindi lamang po naging senador, ngunit naging public servant. Kasi ang kanyang puso po ay talagang puso na may malasakit. Ito po ang taong hindi na politiko sa lahat po ng senador all throughout the years or 6 years niya na nasa Senado. At ang gusto niya lang po talaga maahiyatin ay magkaroon ng mga tamang healthcare at mga edukasyon at lalong-lalo na po serbisyo sa ating mamayan. Wala pong iba dyan kung hindi ang ating pinakamamahal na Senator Kuya Bongo po. Yan. Bibigay po siya ng mensahe mamaya sa atin. Kahit wala man siya pisikal ang kanyang presensya, pero sa lahat ng sulok ng Pilipinas ay naramdaman po siya ng ating bawat Pilipino. At siyempre ang ating kasama na napakalaki rin po ng tulong na naibigay sa atin na walang iba kung hindi ang ating kapatid na si Kuya Jimmy Bondok, na sana po ay tulungan po natin. Yan. Bago ko po ipagulawanag at hindi rin ko po itong pagkakahabaan, ako po ay tubong Tondo. At sino ho ba mga taga Maynila rito? Of course, kahit mga taga Mindanao siguro ay kilala pagdating po sa Tondo. Ayan. Mga
Taga sa Prenil po ako pinanganak at nag-aaral po ako sa Emilio Jacinto, isa pong public school sa Tondo. So doon po ako nagsimula at alam niyo naman basta pag sinabing Tondo, karamihan po dyan, isa po yan sa mga mataas ang poverty incidence na tinatawag. So ako rin po ay nagtrabaho bilang OFW. Pero kumpara po sa ibang OFW rito, siguro ako po yung isa sa pinakamabatang nagtrabaho sa Saudi Arabia. In 1992 po, at the age of 18, nagtrabaho po ako sa Saudi Arabia. Nagsimula bilang isang office boy or tinatawag po nating janitor sa isang opisina. Ito po ay aking tinahak itong aking trabaho na ito dahil po dahil na rin po sa kahirapan ng buhay. So I started during the tinatawag po nating Gulf War. Ito po yung Desert Storm Gulf War. At kasagsagan po ng gera pero patapos na po. Bakit ho ba ako nag-abroad? Ako po ay nag-aaral during that time sa kolehiyo pero hindi na po kasi kinakaya ng pera ng aking magulang ang magpaaral sa akin at ganoon din ang aking mga kapatid dahil ang aking nanay is bedridden because of heart attack. So wala po akong choice. I was about to graduate college, taking my international marketing study sa Colegio de San Juan de Latran po. So umalis po ako tumigil po ako ng pag-aaral at nag-apply po ako sa same company na pinagtatrabahuan po ng aking ama na siya po ay mekaniko. So from there, kaya wala po akong mapiling trabaho kahit college level po ako kasi nga po karamihan ng mga trabaho nung araw sa Saudi Arabia puro construction worker. Kaya nga po naubos sa mga kababayan nating Kapampangan dahil nga karamihan ng mga magagaling na karpentero at saka mga construction worker ay nasa Saudi Arabia daw sabi nga nila. Anyway, fast forward, so kinagat ko po iyon. Nung araw wala kasing GCash, walang bank account. So every month ako po yung kumukuha ng padala ng aking magulang. So naisip ko po habang nasa agency ako, nag-apply po ako ng trabaho. Nakita ko po doon na pwede ko lang mapagtrabuhan is office boy. Hindi ko alam, kala ko na mga sekretary yun o kaya mga nagtatrabaho sa opisina. Literal palang janitor yun pagdating sa Saudi Arabia. Pero hindi po ito naging sagabal sa aking tinahak na pangarap. Kasi kaya nga po arangkada, di ba? Sa pagtigil ng oportunidad, doon ka aarangkada. So I took that challenge when I was working in Saudi Arabia during that year and at that age na matuto. So nag-aaral ako ng AutoCAD dahil tumatanggap po, nagpapaturo po sa mga kasama kong engineer habang nililinis ko yung kanilang mga lamesa. And of course, pinag-aralan ko rin yung mga different office equipments tulad ng fax machine, yung mga telex machine, which is most of you hindi nyo na inabot yun kasi cellphone na ang inabot nyo. So during that time, ito yung mga itsura ng telex machines kasi parang typewriter yan eh. Itatype mo muna, tapos tsaka mo i-enter. Later on, tsaka palang magsesend yun. Pagka sumagot yung kausap mo, minsan magugulat ka eh kasi mag-isa ka sa opisina kusang nagtatype yun eh. Ibig sabihin, kala mo may aswang doon sa opisina mo, pero ang totoo nun, nagtatransmit mo yun. So, anyway, bakit ko po kinikwento to? Kasi dito po umugat kung bakit ako nasa gobyerno ngayon. Kasi after so many years, naging po akong logistic manager, naging executive secretary ako ng isang napakalaking kumpanya. And when I resigned, isa po ako sa first Filipino na may hawak po ng isa sa pinakamataas na posisyon ng isang multinational company sa Saudi Arabia. Ang naging advocacy ko po noon is tumulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga displaced workers, na mga OFW natin, mga kumpanyang hindi sumasahod. So, naging advocacy na ng aking buhay yon na mag-gather ng mga Pilipino who's able and can able to gather also some financial para po makatulong, makapagbigay sa ating mga kababayan. Nung umuwi po ako, nagtayo po ako ng, actually that was the peak of my career when I retired in Saudi Arabia.
It was in 2001 when I retired. Sabi nga ng amo ko bakit ka magre-retire? Mataas sahod mo, may mga sasakyan ka, may villa ka sa Saudi Arabia, you can travel anywhere in the world. Sabi ko, it's about time that I would like to work in my country. At least baka meron akong maitulong sa aking mga kababayan. Sabi niya, I think that is the one of the stupid idea that I've heard, being in your position and having a good salary. Tama nga naman siya. Sabi niya sa akin, what I will do, I will not going to find any replacement for you. Iwan ko yung opisina mo. Dahil alam ko, after sometime, babalik ka rin kasi maghahanap ka rin ng trabaho. So parang it was a challenge for me kasi nga, sabi niya, maraming Pilipino umuwi, nagnegosyo, tapos nakiusap ulit, bumalik, nagtrabaho. So, hindi pa ako maalis, sinasabi niya, I think you will fail on your decision. So, but he was very supportive with me, to me, kasi nga, he's the Prince of Saudi Arabia who owns several companies. Nung umuwi ako, wala akong maisip na trabaho, pero may puhunan ako. So, sa una, nagnegosyo ako ng maliit, nagparlor pa nga ako, nag-aral nga ako sa TESDA ng hairdressing NC2. So mamaya po yung mga kababaihan dito, pag libre ho kayo, pwede ko yung gupitan at ayusan. So meron pong certificate niyan. And anyway, so after noon, nakapagtayo po ako ng Global Asia Corporation. It started with a few employees, number of 6. By the grace of God, sa ngayon po, nasa 80,000 employees na po ang naipadala niyan all throughout the world at pati na rin po dito sa ating bansa. So, bakit ho ba napunta po tayo sa magiging public servant? So, all throughout the year, ito po ang aking advokasya. Ako po yung nakipaglaban ng 550 terminal. Kasama ko po yung mga ngayon, isa ng Assistant Secretary ng Department of Migrant Workers, sila John Aguilar at iba pa, at ang Yumaong, dating Secretary ng DMW also. Kasama ko po yan ang ipaglaban para po doon sa 550 terminal. At gano'n na rin po yung mga talimbala. So we were not in Congress during that time, but we have the resources to fight against those abuses para sa mga OFW. Nag-uuwi po tayo ng mga displaced workers, andyan po si Pahima, yung mga kababayan natin Muslim na babae na domestic worker na naabuso sa ibang bansa, na binungusan ng tubig, iba na rape. So ito po yung naging advokasya ko. But before the Duterte administration, wala po kasing malasakit yung dating presidente pagdating sa OFW. So kami po yung nakikipaglaban sa Malacanang at saka sa Manjola para po sa karapatan ng mga OFW. And then, nung tumakbo po ang ating Tatay Digong, si Presidente Duterte, isa po ako sa mga namuna bilang isang campaign manager niya na mangampanya para sa OFW. And by the grace of God, naupo siya, of course, ang ating mahal na Senator Bongo ay isa rin po sa mga tumulong sa atin. Doon po ako tumakbo bilang representante ng OFW Party List, which is the ACT-OFW Party List po. Mamaya po, hindi lang po natin na-highlight yung mga batas na naipasa natin. During my term, we were able to pass or propose more than 472 bills. I think 67 of those were signed into law. Isa po dyan yung Universal Access for Quality Tertiary Education Act. Para po sa mga TBI, paborito nyo po to. Kasi UWACTEA fund po ito. Ito po yung diploma courses ngayon. Isa po ako sa principal author niya kung titignan nyo po sa Google. Bakit ko ba sinulong itong libreng edukasyon para sa ating mga kababayan? Hindi lamang po sa technical educations, pati na rin po hanggang sa universidad. Dahil nga po ako bilang isang nanggaling sa mahirap na simula, hindi po ako makatapos ng pag-aaral hanggat hindi ako nagtrabaho ng sarili ko. So there was no Pre-Education Act during that time. Yung po ang unang-unang sinulong ko na batas sa Kongreso at kasama ko po dyan si Congressman Anthony Bravo na nandito po ngayon sa pagpupulong na ito. So, pangalawa po nun,
dahil nga rin po hindi maka-access ang aking nanay when she was a bedridden. I have to study putting on NGT, may mga nurse or doctor ba rito. Ako po yung nagkakapit ng NGT sa nanay ko tsaka catheter. Kasi wala nga po kaming pera, 600 lang po yun ang palit pero hindi pa namin mairaos. Nag-aaral ako sa Red Cross at ganoon na rin po sa hospital kung saan po siya ay na-hospitalize. So natuto po ako magkapit ng yung nasal tract, gastro tract po na doon dumadaan yung pagkain. Kasi nga po, kaya po ako nagpapalit niyan tsaka ng catheter niya kasi nga wala po kami pabayad. Kaya isa po ako, kasama rin po of course si Tony Bravo, kung Tony Bravo, nung sinulong po namin yung tinatawag nating National Healthcare Act na ito po ay pinalawig at pinatibay na rin po ng ating mahal na kasama or kaibigan na si Senator Bongo through the Malasakit Program Law na tinatawag po. Kaya po may mga libre tayong mga hospitalization dahil po sa batas na yan. So, yung mga batas na sinulong natin, ito po ay naisulong ko dahil sa inspirasyon ng pinaghuhugutan natin kung saan po ako nanggaling at ano po yung pangangailangan natin noong araw na marami na rin po, ilang milyon na rin po mga kababayan natin ang natulungan. Ano po ba ang naisulong pa natin nung tayo ay congressman and being the lone representative of the migrant worker sector? Andiyan po ang 10 years passport. Kaya yung passport nyo po, 10 taon, dahil na rin po, that is one of our principal authorship na sinulong. Ganun rin po sa mga driver, yung 10 years sa driver's license, yun rin po at iba pa po. Pre-Irrigation Act, nandyan na rin po yung Magna Carta for seafarers at iba pa po. At during that time, ito po yung maraming na-displaced na workers sa Saudi Arabia dahil nagsara ang Bin Laden, nagsara ang Saudi OGR. Ito po yung more than 12,000 na mga OFW na inuwi natin dahil po sa tulong ng ating mahal na Presidente Duterte. Kaya nga po, mahal naman siya ng ating mga kababayan kasi nga sabi niya, inutusan niya kami kasama po din the former Secretary Bello ng Department of Labor na iuwi niya yan. So, nag-mobilize po kami ng mga eroplano, sabi at naiuwi natin yung mga displaced worker. Kaya nga po rin, meron tayong Department of Migrant Workers, ay isa rin po yan sa aking principal authorship. Kaya po natayo ang Department of Migrant Workers. Dati pong POEA yan, ngayon may sarili na pong bahay ang ating mga OFW. Kaya po iniisa natin. Fast forward, nabigyan po tayo ng pagkakataon na appoint po ako bilang Deputy Director General or with the rank of Undersecretary ng TESDA. I served during the time of pandemic. Napakahirap ng binigay sa akin trabaho ng ating Presidente Duterte during that time kasi nga pandemic po. Kasi sabi niya, find a solution that we can able to promote skills, maging resilient ang ating mga kababayan at sa ganon, magkaroon din sila ng mga kabuhayan. Sabi ko, paano natin gagawin yan ay pandemic ngayon. Kaya nga po, pinursige natin ang TESDA online program. Nagkaroon po ng TESDA online program at nakakapag-train na po ang milyong-milyong kababayan natin dito sa Pilipinas ng TESDA ng more than 165 training through online na hindi niya na po kailangan munang pumunta sa mga eskwelahan. Ini-strengthen din po natin ang partnership sa mga TBIs. Hirap na hirap po ang ating mga TBIs during the time of pandemic kasi nga po umaasa rin po sila sa mga scholarship allocations. Ano po ba ang ginawa natin? Nagbigay din po tayo ng mga funding kahit po online ang kanilang kinoconduct na training. So, dyan din po na-increase during my time from 60 pesos to 160 pesos per day ang allowance po ng mga bawat estudyante ng TESDA. So, saan ka po nakakita na meron ka ng training, magkakaroon ka na ng kaalaman, mabibigyan ka pa ng kakayahan at magkakaroon ka pa ng kabuhayan dahil po sa TESDA yan. Ito po ang ating pinursige at pinursu during my time in TESDA. And I think may mga living witnesses po tayo na nakatulong
tayo sa mga pagbalangkas po ng mga bagong polisiya pagdating po sa TESDA. Na-launch din po natin ang TESDA sa barangay under the good leadership of Secretary Teng Mamundadato, kasi dapat po ihatid ang lahat ng mga pagsasanay, lahat ng mga skills training up to the Parklang barangay. Kaya nga po, during that time din po, nahihirapan ng ating mga TBI kasi gusto nila magsilbi sa mga malalayong barangay na nasasakupan din ng kanilang region, pero wala po silang tinatawag na for so long kasi nakamoratorium ang mobile training program. Kaya nga po, immediately when I become the Deputy Director General for Operation, tinanggal po natin yung moratorium. Kaya po lahat ng TBI ngayon ay masisilbihan na po kayo kahit sa barangay kayo because of the mobile training program. Ito po ang hinahatid ng TESDA ngayon. And also, being a former congressman, lagi po nating linalaban na ma-increasean ang budget ng TESDA. Pero syempre, bakit po ba kami kumakatok sa inyong mga puso at suportahan nyo kami? Kasi hindi po kami politiko na nangangako sa inyo. Pag nanalo kami, eto, gagawin namin. Bibigyan kita ng ganito, pagpapatayo ka din ng ganito. Hindi po. Kasi meron na po tayong mga programa at mga advokasya na itutuloy lamang po natin. And I know, being in Congress is really a very, it's a good advantage for us, lalong-lalo na po kung meron tayong kakampi sa Senado. Isa po sa pangarap at advokasya ko na maging full-blown department ang TESDA. Tulad po ng ginawa natin sa POEA, nang sa ganun po, masilbihan po ang lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas at magkaroon na po siya ng sariling bahay. Ang TESDA po kasi ngayon, minsan nasa Office of the President, sisipain sa DTI, sisipain sa DOLE, at kung saan po siya napupunta, wala po siyang sariling bahay at siya po ay laging attached agency. Pero if you will try to see the full structure of Technical Education and Skills Development Authority, napakalaki po ng budget niyan. And it has one of the agency na meron 79 regional offices and 86 provincial offices. Ibig sabihin, mas malaki pa siya sa ibang ahensya at nasisilbihan niya po. Ito po ang statistic just to give you an idea bakit po skills education ang sinusulong ng Arangkada Pilipino. Unang-una, 8 out of 10 graduates of TESDA ay may trabaho. Matanda ka man, mabata ka, 15 years old, PWD ka, kahit po may mga person with disability natin, kahit naka-wheelchair po, may mga binabigyan po tayo ng mga ating mga PWD na mga training na ngayon po ay may mga kanya-kanya na po silang hanap buhay. One more thing, 97% lahat po ng OFW ngayon ay dumaan po sa TESDA at nagkaroon ng magandang buhay. Bakit po ang lahat ng bansa nakapokus sa technical and skills development? Dahil nga po, ito po ay, kung kayo ay mag-aaral ng 4 na taon bilang HRM, you will also end up as a housekeeper. Di po ba? Sa TESDA, correct me if I'm wrong, yung mga nag-o-offer dito ng mga housekeeping ng mga kasama natin TBI, I think 25 days or 37 days lang ata ang housekeeping. 32 days. Yung housekeeping nyo, pagka-graduate mo ng 32 days, si TESDA mismo ang magliling sa'yo sa mga hotels na partner ng TESDA para kayo magkatrabaho. Kasi during my time, we make it a mandatory na lahat ng TBIs may ka-partner na industry or yung end user. Kaya nga po, pagka-train nyo sa TESDA, 8 out of 10 or more than 89% ng graduate namin may trabaho. Mapa-BPO po yan, yung mga call center, mapa-construction, mapa-agriculture, mapa-tourism, mapa-healthcare, lahat po yan ay nagkakaroon ng trabaho. Ibig sabihin, aarangkada ang buhay ng bawat Pilipino kung mai-prepare natin sila. Isa rin, tulad nga ng nasabi ko, isa po ako sa author ng Universal Access for Quality Tertiary Education Act. Isa po itong batas na nagpalangkas para magkaroon tayo ng K-12 law o yung senior high school law. Ito po ay dalawang pathway. Explain ko lang po sa inyo. Yung isa,
patungo sa higher education para makapag-aral kayo ng universidad. Yung isa naman, pagka-graduate nyo ng K-12, dapat makapagtrabaho kayo. Pero bakit hindi naging effective yung batas? Kasi po, wala po siyang mandatory NC2 training. Pero bago po tayo umalis, under the leadership ni Secretary Teng Mandadato, pinilit niya po na ma-embed ang lahat ng technical vocational courses natin sa ating K-12. So, ibig sabihin, lahat po ng mga curriculum ng DepEd ngayon ay meron ng skills training equivalent. So, pagka-graduate mo ng K-12 ngayon, automatic, mandatory na magkaroon ka ng national certification. Kaya nga po, isa rin pong magandang tulong to sa ating mga private TBIs kasi pagka may partner sila mga DepEd or K-12 school na nag-o-offer, they can be the implementing or yung tinatawag na training partner nila. So, this is a win-win situation sa ating mga kababayan, sa ating mga eskwelahan, ganoon na rin po sa ating private sector. Hindi lamang po, mas pinili lang po natin talaga magsilbi sa Kongreso ngayon, if God will allow it, sa tulong niyo po, na itutuloy po natin itong programa na to. Hindi lang po tayo magpo-focus not only on skills and training development. Kasi nga po, ngayon po, just recently, isa rin po sa mga proposal natin, yung pinirmahan po ni Presidente Bongbong Marcos ngayon, yung tinatawag nating skills mismatch law para po ma-address ang tinatawag nating perennial problem ng ating bansa, yung job skills mismatch. Kasi kahit graduate ka ng 4 years course, pero you still end up as a waiter or as a sales lady. Pero pagka technical and skills development ang pinalawak natin, in-strengthen natin ang pakikipag-partnership sa ating mga private sectors. Kasi po ang batas, lahat po ng batas na binubuo ng Pilipinas ay ng ating bansa, lagi po may clause yan, yung tinatawag nating private and public partnership. Ito po yung tripartism. Hindi po ako nagle-lecture about sa batas, pero sana malaman lang natin kung gaano ka-importante o kahalaga ang ginagampanan na role ng bawat isa sa atin. Ganun na rin po ang mga private businessman. Hindi po natin sila pwedeng kalabanin or i-treat sila as our not only an enemy or rival. Kasi kaya nga tinanggal natin yung mga law NC sa TESDA para po ang mga local government unit na ang nag-o-offer at in-encourage po natin yung ating mga TBI, so mga Technical Vocation Institute or private sector na mag-upgrade sila ng kanilang mga training courses. Andiyan po yung robotics, andiyan po yung AI, andiyan po yung mga mechatronics, and strengthen also yung partnership sa ating industry. Kaya nga po, aarangkada ang bawat Pilipino kung ikaw ay may isang skill. Di ba, Manong? Kung ikaw ay mag-a-apply bilang construction worker sa isang construction company, dapat may taglay kang kakayahan na kaya mo magmason or kaya mo mag-welding. Hindi ka naman mabibigyan ng trabaho kung pupunta ka lang sa construction company at sasabihan mo sa kanila, ano ho ba ang gusto niyong pasukan ng trabaho? Kahit ano, pwede ako. Wala ho pong kahit ano pwede ako. Dapat po matulungan ng gobyerno ang mga katulad nyo na magkaroon po ng kakayahan, magkaroon ng kaalaman para magkaroon ng kabuhayan at maihahon tayo sa hirap. Ako po, hindi po ako naniniwala sa ayuda o yung tinatawag natin dole out. Kasi pagbigay ng pera sa inyo, after few days, wala na naman kayong pera. Kaya nga, Biba, bigyan mo ang isang tao ng isda, kakainin niya yan sa isang kainan lang. Pero turuan mo siya mangisda, iyan ay tataglayin niya habang buhay. We will teach you not only how to fish, but with the help of Arangkada Pilipino, tutulungan namin kayong ma-access lahat ng resources ng gobyerno. Pabahay, edukasyon, medical, security, lalong-lalo po ang tinatawag nating peace in order. Hindi po natin naaksayin ang oras natin sa loob ng 3 taon para ang imbestigahan ang walang kwentang investigasyon. Magpo-focus po tayo paano natin mai-uplift
magkaroon ng arangkada ang buhay ng bawat Pilipino. Kasi galing po ako, alam mo, ano to sabi nga ng mga kaibigan natin ang word na ginagamit o sikat na sikat ngayon based on Google, if you will try to search it statistically, ang sikat na word ngayon ng mga politiko na lumalabas sa kanilang mga bibig ay galing po ako sa mahirap. Mahirap po ako, di ba? Karamihan po yan. Ito hindi ko ginagamit dahil ito po ay nagiging campaign, slogan na ng bawat isa. Pero makikita mo kung saan sila nagmula, galing po sila sa pamilya ng politiko, ng mga bilyonaryong pamilya, lalong-lalo na po ang tumatakbo ng party list. Kaya nga po ang hirap sumalubong at lumaban ng eleksyon pagdating po sa party list. Kasi it's either ang party list pag-aari ng governor or former congressman or anak ng incumbent governor or kamag-anak para lang po lahat sila yung tinatawag nating dynasty. Nawala na po yung tinatawag nating sectoral representations or yung tinatawag nating nire-representa mo talaga yung sector mo. Ako po, sa lahat po siguro ng maatinan yung meeting, hindi lang Arangkada Pilipino dahil mga organization kayo, hindi po ako nagseselos, pero siloso po ako. Ang sinasabi ko lang po ay maiimbitahan din po kayo sa ibang pagpupulong at maglalatag din po sila ng kanilang mga agenda. Pero, i-note nyo lang po, para na sa ganun sa pagdating po ng eleksyon, sino bang party list ang nakaharap nyo ang nominees or set of nominees? Ito ba ay kaharap nyo tulad po ng nasa harap nyo ngayon? Si John Bertis, si Attorney Manny, na humaharap sa inyo at sinasabi namin kung ano yung mga nagawa natin at kung ano pa yung mga plano natin. Or ito ba ay tulad ng mga campaign manager, artista o kaya mga polyetos lang or video ang haharap sa inyo? Ito po ang aming pinagmamalaki kasi meron tayong resibo sa bawat isa. Nakita nyo ako ng face-to-face, nagkatitigil tayo, mata sa mata, at nailatag ko po sa inyo ang laman ng aking puso bilang tumatakbong representante nyo ng Arangkada Pilipino. Kaya, kung tayo ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon Diyos, dabdalin sa Kongreso, hindi ko po kayo pwedeng tanggihan dahil kakilala nyo po ako. Kung makakasalubong nyo ako, hindi ko po kayo sasabihin, kausapin mo yung Chief of Staff ko. Pupunta ka rito. Eto, GL, pumila ka rito. Ako po mismo ang magsasabi sa inyo, sige Manong, ano ho ba yung kailangan natin? Pagtulungan po natin. Personal po akong kumakatok sa puso ng bawat isa. Ito po ang naging serbisyo ko sa TESDA sa loob ng 5 taon. Personal po akong kumatok at nakipag-usap kung anong kailangan ng ating mga magigiting na private sector. Statistically, only less than 20% ba, paring Ed? 20% lang po ang pinapatakbo ng TESDA Training Institute or pag-aari ng TESDA. The rest of the 80% of the one who's implementing the program of TESDA ay yung ating mga kasamang TBI. Sila po yung nagpapagraduate ng ilang libong mga manggagawa, mga ilang libong estudyante at nabibigyan ng trabaho. Ito po ang ipupursue natin na matulungan sila. Of course, ang pangarap po natin ni Secretary or Governor Suharto Teng Mangundadato at ganoon na rin po ng mga ni Governor Pax Mangundadato ng Sultan Kudarat at ng BARN po ay mabigyan po ng pag-arangkada ang buhay ng ating mga kababayan sa Muslim Mindanao. For so many years, hundreds of years, lagi na lang po tayong nasa armed conflict at paghihirap. Pero in less than or nearly 1 year in service po ni Secretary Suharto Mangundadato sa TESDA, ay marami po tayong programa na ibaba po sa BARN. Lalong-lalo na po yung halal training NC2, andyan din po yung mga in-strengthen natin, yung mga tinatawag nating livestock, pag-aalaga po ng mga animals. At the same time, marami na po tayong mga kababayan ngayon
ng mga kababaihang Muslim na hindi lamang po sila nagtatrabaho sa ibang bansa or sa Saudi Arabia bilang katulong at minamaltrato. Karamihan po ng ating mga Muslim sister and brothers ay nabigyan po sila ng mga training tulad po ng call centers. Andyan po yung computer system servicing. Nakapagbigay din po tayo ng tinatawag nating nursing aid o yung tinatawag nating medical, ano ba yun? Yung ba mga yun? Caregiving. So, mas na-uplift po sila. At isa pa po, ang isa po sa mga pagmamalikan ko, na dinadala po natin during my time until now, na dala-dala pa rin po ng TESDA, na nagpapadala po tayo ng mga assessor sa iba't ibang bansa para hindi na umuwi yung mga kababayan nating OFW para po kumuha ng NC2 nila. At linagay din po natin yung ating online program. At the same time, in-strengthen din po natin yung ating mga diploma courses. Kasi nga po, mas maigi na meron po tayong ladderized program. Nagpapasalamat po ako doon sa mga kasamahan natin na mga TBIs na nag-o-offer po ng kanilang mga diploma courses. Kasi after 3 years, halimbawa po kumuha kayo ng diploma courses for meron po kasing electrical engineering. Ito po yung BSc. Meron din po ang TESDA na tinatawag na Electrical Engineering Technology, which is 3 years. Ladderized po yan para kayo maging BSc for Electrical Engineering sa universidad. Pero, pagka-graduate po kayo sa TESDA, ay hindi lamang po isang NC2 ang matatanggap nyo after the diploma courses, kung hindi 12. So, ibig sabihin kayo ay job ready talaga. Makakapagtrabaho kayo and later on pwede nyo pong ituloy. Ngayon po, every year nagpapadala po tayo ng 500 agriculture students sa Israel. Ito po ay pinatigil during the past administrations pero not under the Duterte administration, it was strengthened. Lalo na po ngayon. Nagpapadala po tayo ng mga agriculture graduate natin sa TESDA papuntang Israel para po sila ay mag-aral. Anyway, hindi ko na po pakahabaan dahil nga po gusto ko lang po medyo emotional lang po ako pagka nagbanggit ng aking nasa salooben dahil ito po ay kung ano po ang nasa harap niyo ngayon, hindi ko po inimbento ang kwento nito. Ito po ay ang karanasan ng aking buhay. At ito rin po ang aming gagawin, lalong-lalo na po ng aking mga kasama. Walang iba po si Brother Isa Javier at si Attorney Manny Luna. Again, to God be all the glory. Arangkada Pilipino, number 81 po pagdating sa eleksyon. Huwag niyo pong kakalimutan. Maraming salamat. Arangkada Pilipino! Arangkada Pilipino! Arangkada sa Kongreso! Nakalimutan na. Yan po ang nagsalita sa ating harapan ng ating magiging ng Congressman Palaban, ating Congressman John Bertis. Maraming nagawa, mas marami pang magagawa. Okay, palakpakan po natin. Medyo pagka ang puso handang maglingkod, siksik, glig-glig, umaapaw pa, no? Kulang ang isang araw. No, para sabihin kung ano ang nasa loobin. Ngayon po, ang ating susunod na magbibigay ng mensahe.